bangka na sinakyan namin guys, pangisdaan to. Ito yung pamaraan nila oh. May ilaw to. Ito may ilaw. Ilalim ng ano. Yung provide lang na ano, yung planggana. Tapos may ilaw yung ilalim. Sa gabi, may ilaw kami sa laot. Tapos yung mga isda lumalapit sa ano, sa ilaw, liwanag. Pagkalapit na ng ano, marami na sila. Unti-unti yung ilaw. Yung pahinaan. Aangat sa taas yung isda. Aangat. Sabay gagamitan nila ng ano, yung pang ano, tawag nito. Yung sigpaw, yung tinatawag nito. Ito. Oh. Yan yung ginagamit sa kuwan. Tapos sasalokin na lang nila yung isda dito. Kasama lahat. Pusit, yung anumang mga isdang lumalapit. Katulad ng mga ano, yung diles, mga talinyase, saka ano pa mga isda na lumalapit sa ilaw. Unti-unti silang aangat, sumusunod sila sa liwanag. Kaya yun yung mga anak buhay dito sa ano, sa Leyte. Bali bayaw ng aking pamangkin, nakapag-asawa dito sa Leyte. Kaya karamihan nitong mga bangka nila ay ganitong pamamaraan sa pangisda. Ito may ilaw. Ito may mga switch dito eh. May mga switch. Tapos may wire, kuryente, connection doon sa generator. Maliwanag to guys, maliwanag to dito. Kaya pagka gabi, yun yung anak buhay nila rito. Minsan makakuha sila ng mga tatlong banyera. Hindi lang yan, pagka yung marami talagang ano, maraming dumadapit na ano, mga isda. Minsan nga aabot daw ng 10 banyera. Kaya swerte sila pagka yung ganong kwan, ganong karaming makukuha nila. Kasi sa lawak ba naman ang laot ito eh. Ito yung laot dito sa kalagitnaan ng Leyte at Bohol. Kasi ito yung pinaka sentro ng ano sa laot. Ito yung tinatawag na kanal. Dito dumadaan yung mga barko papuntang Maynila, papuntang Mindanao, papuntang Cebu. Kaya dito sa laot na to, sa tapat na ating kinalalagyan. So guys, malapit na rin tayo dito sa aming isla sa Bohol. Malapit na rin dito. Ilang sandali na lang ay dadaong na tayo. Namimiss ko na rin yung aming lugar, aking lupang pinagsilangan sa isla na Bohol. Maraming mga beaches dito guys. Hindi lang gaanong kilala sa mga kuwan, dahil masyadong matago yung lugar namin. Pero napakaraming mga magagandang paliguan dito dahil maraming mga white sand at malinis ang dagat at napakalinaw. Yan. Ito yung isla na kung tawagin ay Tilbubo. Marami ring mga
bisita dyan kasi maraming mga tinatawag na yungib o mga butas na pinapasukan na yung mga nag-adventure. So mapakarami pa kung maikot mo yung buong paligid ng isla namin, kasi napaligiran din ng mga maliliit na isla na napakaraming mga paliguan na maganda. Daming mga shell, mga isdang sariwa dito, ang dami dito guys. Oh, galing Cebu na kuan, sasakyan, supercut ba ito or ferryboat? Ang bilis kayo. Ayan o. Ay. Magalaw lang guys kasi mahalon. Ano yun? Ito makita. Yun o. Papunta Mindanao yan guys. Surigao. Bilis. Ang Surigao yata makukuha lang nila ng 4 na oras or mahigit. Yan o, bilis. Yan guys o. Hindi natin masom kasi magalaw yung dagat. Supercut. Ang bilis. Saglit lang yung biyahe. Dito naman sa bangkang aming sinasakyan, mabilis dito kasi dalawang makina yung ginagamit. Double engine to eh, kaya mabilis lang din. Nakukuha lang namin yung Leyte to Bohol ng mahigit 1 oras lang. Sa mga normal na biyahe nakukuha ng 3 pero dito nakukuha lang ng mahigit 1 oras mahigit. Dalawang makina nito eh, saka malaki ang karga. Ay mga reserve pa na gasolina. Yung isla na yun guys, yung isla na yun ay ano rin yan, maraming ano rin dyan, yamang dagat. Uy, mahalon guys, mahalon kasi ano na, yung current ng tubig salungat sa alon, kaya lumalaki yung alon. Ito ang lugar ng Barangay Tugas na nasasakop sa Pres Carlos P. Garcia. Okay. Medyo mainit guys kasi alas 10 na. Noong araw guys, yung bata pa ako,
kabataan pa namin, dito kami nanguha ng isda sa lugar na to. Mayroon kaming mga pangisdaan na ano, yung tinatawag na bubo, yung pinapasukan ng mga isda na akala mo parang hawla, mga 100 piraso. Dito kami naglalaglag ng mga doon banda yata pala, kasi dito malakas ang ang daloy ng tubig, yung current ng tubig dito malakas. Minsan nga dito mayroong yung puyo, tawag ay nag-ikot ang dagat. Ang kuryente dito sa amin guys ay nanggagaling pa sa Leyte. Itinawid sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat tinawid yung kuryente. Kaya mayaman sa kuryente yung namin, lugar kung saan ay nanggagaling yung kuryente, galing sa Leyte. Kaya pag nagkaroon ng problema ang Leyte, konektado kami. Dinaan lang sa guys, yung mga malalaking tubo na konektado ng kuryente sa ilalim ng dagat. Yan. Tapos naman yung tower doon sa amin, mga wirings na nanggagaling sa Leyte, itinawid naman sa mainland ng Bohol. Abot na ng Tagbilaran, saan mang dako ng Bohol. Napakalakas ang kuryente, kaya sakop, halos pwedeng sakupin yung buong Bohol. Wala nang alon guys, kasi nakatawid na tayo ng malakas na daloy ng dagat. Pagkasano current ng dagat. Iba yung pinanggalingan namin doon. Ang layo na. Pag namin, saglit lang, wala pang 2 oras. Ang bilis kasi ng takbo, kasi double engine yung ginagamit. Pero siguro kung malalaking alon, siguro hindi naman ganun kabilis yung takbo namin, kasi mahirap kasi tumakbo pag malalaking alon. Sumisisid yung bangka pagka malalaking alon, kaya nagme-minor. Pero pagka ganitong maliliit na alon lang, kayang-kayang takbo. Ayan yung dagat sa lakas ng current. Parang paano na yata pa high tide na siguro to, kaya ganun sasalungat yung current ng tubig, current ng dagat. Init na guys, nasusunog na naman tayo dito. So hanggang sa muli guys, dito na lang ako magpapaalam sa aking video. Sana'y masuportahan nyo pa rin ang aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and like and share.
don't forget bisitahin nyo lang ang aking YouTube channel para mga karagdagang mga video na aking i-upload. Thank you so much guys, maraming salamat, bye bye.